Sa hinaharap, bigla na lang lumitaw ang mga misteryosong nilalang at sinimulang patayin ang sangkatauhan, na nagdulot ng kabuuang pagkawasak kung saan kakaunti lang ang nakaligtas. Mayroong maraming teorya tungkol sa kung ano ang nangyari, tulad ng insekto na nagdala ng impeksyon, purple haze o droga, o parusa sa sangkatauhan, ngunit ang lahat ng mga ito ay mga sabi-sabi at walang sino man ang may patunay. Sa bayan, naghahanap si Paul ng mga supply nang biglang umalingaw-ngaw ang sirena. Agad siyang tumakbo palabas at dumaan sa mga lansangan, nagtatago kapag kinakailangan at lumalayo sa anumang hiyawan at bomba. Habang ang lungsod ay natatakpan ng itim na usok, nakarating si Paul sa abandonadong bahay sa labas ng lungsod kung saan muli niyang nakasama ang kanyang mga sanggol, na mag-isa niyang inaalagaan. Makalipas ang 15 taon, ang mga anak ni Paul ay naging malusog na mga teenager. Nakatira sila sa iisang bahay at lumalabas sa araw upang maghanap ng mga supply, ngunit nananatili silang nakatago sa gabi. Sa sandaling lumubog ang araw, tinakpan ni Joseph ang mga bintana at sinabihan ang kanilang asong si Rocco na pumasok sa bahay. Naghintay si Paul sa labas hanggang sa makita niyang bumalik si Thomas at pinagalitan siya dahil sa pagiging huli. Ipinaliwanag ni Thomas na gusto niyang tinutulungan ang kanilang kapitbahay, ang pamilyang Rose, na may bukid. Pagkatapos ay sinigurado nilang tatlo na nakalak ang bawat pinto at bintana bago maghapunan. Pinagalitan muli ni Paul si Thomas, sinabing kung siya ay mahuhuli muli ay hindi na siya papayagang lumampas sa mga hangganan. Inasar ni Joseph ang kanyang kapatid dahil dito at ang pagtatalo ay nauwi sa pisikal na away, ngunit agad silang pinigilan ni Paul at ipinaalala na sila ay mga tao, hindi mga hayop. Pagkatapos ng hapunan, pinanood ni Paul ang kanyang mga anak na naglalaro ng chess ngunit nag-ambala nang magsimulang umungol at kalmutin ni Rocco ang sahig. Nakita ito bilang isang palatandaan, bumaba sina Paul at Thomas at nagulat sila sa biglaang pagkalampag sa pinto. Tila sinusubukan ng mga nilalang na makapasok kaya't agad nilang hinawakan ang pinto para pigilan ang mga ito sa pagpipilit na buksan ang pinto. Maraming pagyanig at pagkalampag sa loob ng ilang segundo hanggang sa sumuko at umalis ang mga nilalang. Pagkatapos ay pinagalitan ni Thomas si Joseph dahil sa hindi pagtulong, ngunit ipinahayag ni Joseph na nakinig siya para pag-aralan ang nangyayari. Mayroong 3 pagtatangka, ang una ay 10 segundo, ang pangalawa ay 20, at ang huli ay 1 lamang. Naniniwala si Joseph na ang una ay isang pagsubok, ang pangalawa ay ang aktwal na pagtatangka na makalusot, habang ang pangatlo ay paghampas dahil sa pagkabigo. Kinabukasan, tiningnan nila ang pinto at nakita ang lahat ng marka ng kuko sa kahoy. Nawalan na ng lakas ang pinto, kaya lumabas si Paul at ang kanyang mga anak para maghanap ng kahoy para patibayin ito. Dinala nila sa bahay ang lahat ng kanilang nahanap at habang pinuputol ni Thomas ang kahoy, tiningnan ni Paul si Joseph, na may ginagawang kung anong bagay sa kamalig. Pagkatapos ng ilang pangungulit ni Paul, inamin ni Joseph na sinusubukan niyang gumawa ng sasakyan dahil pagod na siya sa pakiramdam na nakakulong at natatakot. Gayunpaman, hindi niya ito mapaandar. Humanga si Paul at tiningnan ito, mabilis na gumawa ng ilang pagbabago na sa wakas ay nagpaandar sa sasakyan. Tuwang-tuwa, isinakay ni Paul ang mga kabataan para turuan sila kung paano magmaneho. Umuwi sila pagkatapos ng 1 oras na pagmamaneho at inanunsyo ni Paul na kailangan pa rin ng pagsasaayos sa mga bintana, kaya ipinadala niya ang mga lalaki sa ilog upang maghanap ng supply. Nagalit si Thomas dahil ipinangako sa kanya na maaari siyang pumunta sa bukid ngayon, ngunit sinabi ni Paul na ito ay mas mahalaga. Umalis ang magkapatid sakay ng sasakyan at sinimulan ni Thomas na sisihin si Joseph para dito, sinabing ipinadala rin ni Paul si Thomas para lang protektahan ang kanyang kapatid. Sa palagay ni Joseph ay hindi siya nangangailangan ng proteksyon, kaya bumaba si Thomas sa sasakyan nang mapadaan sila sa bukid at hiniling kay Joseph na sunduin siya pabalik. Sa bahay, natapos ni Paul na palakasin ang pinto at nagpahinga para manigarilyo mag-isa sa tabi ng talon. Habang lumilingon siya sa paligid, nakita niya ang kakaibang itim na butas sa mga bato. Samantala, pumunta si Joseph sa ilog at itinali ang sarili sa sasakyan bago bumaba sa lumang abandonadong barko upang maghanap ng mga supply. Sa loob ng locker, nakakita siya ng modelo mula sa Malaswang Magazine, dahilan kaya natigilan siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumingin siya sa loob at nagulat siya nang may lumabas na pulutong ng mga surot mula sa tambak ng basura. Lumipad sila sa paligid niya at sinubukang abutin ang kanyang balat, kaya kinailangan niyang umalis doon ng mabilis. Sa bukid,
Tinulungan ni Thomas ang pamilya sa mga gawaing bahay ngunit sa lalong madaling panahon ay nalaman natin na ang kanyang pangunahing dahilan ng pagpunta doon ay ang anak ng may-ari na si Charlotte. Malinaw na may gusto ang mga kabataan sa isa't isa at sabay silang namasyal sa bukid. Ipinakita ni Charlotte kay Thomas ang isang lubid na nakatali sa puno, na nagpapaliwanag na noong maliit pa siya, pinapayagan lang siyang maglaro sa labas kung nakahawak siya sa puno, kaya't itinali niya ang sarili upang magkaroon ng mas maraming lugar na matatakbuhan habang teknikal na nakakabit pa rin sa puno. Naglaro din sila kung saan nagbahagi sila ng mga kakatwang teorya tungkol sa kung ano ang sanhi ng apocalypse. Nang oras na para umalis si Thomas, binigyan siya ni Charlotte ng mahigpit na yakap. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog, kaya ang dalawang lalaki ay kailangang magmadali. Umuwi si Paul at nag-alala nang makita niya si Rocco ngunit wala ang kanyang mga anak. Bumalik si Joseph sa sasakyan at sa una, hindi niya ito mapaandar, ngunit pagkatapos ng ilang pagsubok, sa wakas ay napaandar niya ito. Tumakbo si Thomas sa abot ng makakaya at nadulas, kaya nahulog siya sa siwang sa lupa. Nang dumaan si Joseph para sunduin ang kanyang kapatid, hindi niya ito nakita at nagpatuloy lang. Nang makauwi siya at sinabi sa kanyang ama ang nangyari, sinabihan siya ni Paul na pumasok sa loob at isara ang lahat habang hinahanap nila ni Rocco si Thomas. Sa siwang, nagising si Thomas na sumasakit ang katawan. Gamit ang lighter, sinimulan niyang tingnan ang paligid at laking gulat niya nang makita ang isang nilalang na umaabot sa kanya sa butas sa dingding. Tumili pa ito na narinig naman ni Paul at Rocco. Maingat na gumagalaw, kumuha si Thomas ng maliit na kutsilyo at sinaksak ang kamay ng halimaw, dahilan upang umatras ito sa butas. Gayunpaman, nang umatras si Thomas, lumitaw ang pangalawang nilalang sa itaas at hinawakan ang kanyang mukha. Nahirapang huminga si Thomas ngunit bago siya mawalan ng malay, dumating si Paul at hinila pabalik ang halimaw upang mabilis itong patayin. Matapos matiyak na maayos si Thomas, nakahanap sina Paul at Rocco ng lagusan na magdadala sa kanila sa siwang. Mapanganib na tumakbo sa kagubatan ng ganitong oras, kaya nagpasya silang manatili sa siwang hanggang sa pagsikat ng araw para sa proteksyon at hinarangan ang pasukan. Narinig nila ang mga nilalang na dumaan sa butas kaya naghanda sila ng flare, para lamang magsimulang manginig ang lupa. Lumalabas na ang mga halimaw ay gumagalaw na ngayon sa ilalim ng lupa at ikinukulong ang grupo sa siwang sa pamamagitan ng pagtakip sa labasan. Habang si Rocco ay patuloy na tumatahol at ang siwang ay hindi tumitigil sa pagdagundong, sinabi ni Paul sa anak at sa aso na umatras habang inilalagay niya ang flare sa loob ng butas na nagbubukas sa lupa. Nang subukan ng mga nilalang na abutin siya, lumikha si Paul ng maliit na pagsabog na nakalulungkot na tumama din sa kanya. Sa bahay, narinig ni Joseph ang maraming langit-ngit at nagsimulang magplano. Makalipas ang ilang minuto ay umupo siya sa harap ng pangunahing pinto na may tali na nakatali sa kanyang upuan, at siya ay nakatulog. Di nagtagal, ginalaw ng halimaw ang kahoy na nakatakip sa butas sa pinto at umabot sa loob, pinahaba ang kuko nito upang subukan kung talagang natutulog si Joseph. Nang hindi tumugon ang bata, pumasok ang nilalang, para lamang ipakita ni Joseph na siya ay nagkukunwari at hinila ang lubid. Nahulog ang hawla mula sa kisame, at agad na nahuli ang nilalang. Ipinagmamalaki ni Joseph ang kanyang sarili, tinakpan niya ng kumot ang hawla at natulog. Kinaumagahan, nag-alala siya dahil hindi pa bumabalik ang iba, kaya sumakay siya sa kotse upang maghanap. Samantala, hinukay ni Thomas ang bumagsak na lupa upang buksan muli ang pasukan at kinaladkad ang kanyang ama na lubhang nasugatan. Lumabas din si Rocco at sinundan ang ingay ng sasakyan para hanapin si Joseph at gabayan pabalik sa kanyang pamilya. Kaagad na nagtulungan ang magkapatid na buhatin si Paul sa kotse at pagkatapos ay dinala sa kanyang higaan sa bahay. Habang pinag-uusapan nila kung paano magpapatuloy, sa wakas ay napansin ni Thomas ang hawla at tumingin sa ilalim ng kumot, na naging sanhi ng pagkabaliw ng nilalang. Agad na ibinalik ni Joseph ang kumot, ipinaliwanag na nakakasakit sa mga halimaw ang liwanag. Pagkatapos ay binalutan nila ang mga sugat ni Paul habang ipinaliwanag ni Joseph na kagabi ay tumagal ng 8 segundo ang nilalang upang makapasok, ang pinakamaikling oras na nakita. Sigurado rin siyang may pangalawang nilalang na umalis. Masyadong mabilis na nagbago ang kanilang pag-uugali at napagpasyahan ni Joseph na may hindi tama. Ipinaliwanag ni Thomas na matalino ang mga nilalang, kagabi ay pumatay sila ng ilang halimaw sa kuweba at marahil ay pumunta sila dito para sa paghihiganti dahil sinabi ni Charlotte na bihira silang pumunta sa bukid.
Hindi naniniwala si Joseph na sila ang pumatay sa mga nilalang, sa tingin niya ay si Paul lang ang gumawa nito. Upang patunayan ang kanyang sarili, sinubukan ni Thomas na patayin ang nilalang sa hawla. Pilit siyang pinigilan ni Joseph dahil gusto niya itong pag-aralan at habang nagtatalo sila ay nakalabas ang halimaw, na mabilis na nagtago sa ilalim ng kama. Nang sa wakas ay sumilip ito, nagsimulang tumahol si Rocco, kaya ang halimaw ay nagbagong anyo upang umatake. Nagmamadaling pinigilan ni Joseph ang halimaw at pagkatapos ay pinutol ni Thomas ang ulo nito gamit ang palakol. Gusto pa ring matuto ng higit pa, dinala ni Joseph ang katawan sa kamalig at sinimulang buksan ang katawan nito habang nanunood si Rocco at ang grupo ng mga surot. Kahit gaano pa siya maghiwa, hindi niya maunawaan kung ano ito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Thomas na dapat nilang dalhin si Paul sa bukid ni Charlotte dahil mayroon silang mas magandang bahay at gamot. Hindi naniniwala si Joseph na tutulungan siya ng pamilya, ngunit pinilit siya ni Thomas na sumama. Ibinalik ng magkapatid si Paul sa sasakyan at nagmaneho papunta sa bukid, kung saan pinatunayan ng mga magulang ni Charlotte na tama si Joseph. Wala silang sapat na gamot na natitira kaya tumanggi silang magpapasok ng taong nasugatan ng husto. Nagprotesta si Charlotte, ngunit hindi siya pinansin. Gayunpaman, ang mga magulang niya ay sumang-ayon na hayaan si Thomas na manatili, na mag-iiwan kina Paul at Joseph ng mas maraming mapagkukunan sa kanilang bahay. Agad na umalis si Joseph at nang sundan siya ni Thomas, nagkaroon ng pagtatalo kung saan sinisi ni Joseph si Thomas sa nalalapit na kamatayan ng kanilang ama. Galit na galit, itinulak ni Thomas ang kanyang kapatid sa lupa at sinimulan siyang sakalin, ngunit nang mapagtanto niya ang kanyang ginagawa ay umatras siya. Agad na sumakay si Joseph sa kotse at inilayo ang kanyang ama na walang malay, habang si Joseph ay sumama sa pamilya sa bukid. Pagkatapos, nagbahagi si Charlotte ng masasarap na pagkain kay Thomas at ipinakita sa kanya ang ilan sa kanyang mga kagamitan na hindi pa nakita ni Thomas. Ang mga kabataan ay nagbahagi ng matamis na sandali at halik, na nag-ambala lamang nang dumating ang ama ni Charlotte at ipinadala ang kanyang anak sa ibang silid. Sa kanyang pagbabalik, napansin ni Joseph ang mga tupa na tumatakbo sa takot at mga dumi kung saan-saan, na nangangahulugan na ang mga halimaw ay gumagalaw sa ilalim ng lupa. Pagdating niya sa bahay, nakakita siya ng bakas ng dumi malapit sa dingding, kaya natakot siya na baka nasa ilalim ng bahay ang mga halimaw. Matapos ipasok ang kanyang ama, pumunta si Joseph sa kamalig at nagsimulang mangalap ng mga bagay para gumawa ng bagong plano. Sinimulan na rin niyang harangan ang lahat ng bintana at habang paikot-ikot siya sa bahay, nahulog siya nang makatapak siya sa carpet. May butas sa ilalim nito, kaya napagtanto niyang nasa loob na ng gusali ang mga halimaw. Sa bukid, nakita ni Charlotte si Thomas na sumisilip sa kusina. Nag-aalala pa rin siya sa kanyang ama, kaya gusto niyang maghanap ng gamot at umalis. Binigyan siya ni Charlotte ng gamot at pinasalamatan niya ito ng isang yakap habang nangako siyang babalik. Hindi alam na may nakikinig sa kanila. Tumakbo palabas si Thomas ngunit bago siya makarating sa gate, tinutukan siya ng baril ng empleyado ng bukid, at inakusahan siyang magnanakaw. Si Thomas na desperado ay sinubukang ipaliwanag na ibinigay ito ni Charlotte sa kanya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng lalaki. Nagtulungan ang lahat ng empleyado at dinala si Thomas sa kamalig, kung saan itinali nila siya at tumugtog ng musika upang hindi marinig ng iba ang gagawin nila sa kanya. Hinawakan nila ang mga paa ni Thomas at naghanda ang isang lalaki na barilin siya, ngunit sa sandaling iyon ay may lumitaw na butas sa ilalim niya at nahulog siya, hindi tumama ang bala. Nagtakbuhan ang ibang mga lalaki para tingnan siya kasabay ng pagtalon ng isang halimaw mula sa butas. Sa main house, nagising ang mga magulang ni Charlotte nang makarinig sila ng ingay. Nagsindi ng kandila ang ama upang magsiyasat, ngunit biglang pumasok sa silid ang isang halimaw at umatake. Nahulog ang kandila at agad na nagliyab ang apoy habang ang halimaw ay tumalon mula sa ama patungo sa ina, sinusubukang patayin silang dalawa. Hinila ito pabalik ng ama at tumakbo palabas ng silid ang ina upang hanapin ang kanyang anak, ngunit tumalon ang nilalang sa kanya bago siya makalayo. Ang halimaw ay saglit na nanginig upang magpalit ng anyo at nagsimulang magsuka sa mukha ng ina bago umatake. Sa kanyang kwarto, narinig ni Charlotte kung paano pinatay ng halimaw ang kanyang mga magulang. Sa sandaling huminto ang ingay, lumabas siya at kinilabutan nang makita ang bakas ng dugo, na sinundan niya hanggang sa matagpuan niya ang nilalang sa banyo na nasa likod ang katawan ng kanyang ina. Sa kamalig, ang mga lalaki ay nagsisikap na labanan ang mga halimaw ngunit hindi nagtagumpay.
Isa-isa silang nagsimulang mapatay, at ang mga nagawang makalabas ay hinabol din habang patuloy na dumarating ang mga halimaw. Hindi nagtagal ay nasunog ang kamalig at nagawang itumba ni Thomas ang kasangkapang nakatali sa kanya, sinira ang kahoy para mapalaya ang sarili. Sa sandaling iyon ay nahanap siya ng isang halimaw ngunit bago pa ito makaatake, binaril ito ni Charlotte. Pagkatapos, tumakbo ang mga kabataan at nakita ni Thomas ang bahay na nasusunog. Ipinaliwanag ni Charlotte na wala na ang kanyang mga magulang, kaya nagkasundo silang pumunta sa bahay ni Thomas. Bumalik kay Joseph, itinapon niya ang maraming kagamitan sa butas, umaasang magkaroon siya ng sapat na oras. Pagkatapos ay tiningnan niya ang walang malay na ama at hinalikan ang kanyang noo bago naghanda para makipaglaban. Biglang bumukas ang butas sa pinto, gayunpaman, sina Thomas at Charlotte lang iyon. Inamin ni Joseph na kailangan niya ang tulong ni Thomas, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang sa wakas ay nagising si Paul. Mabilis niyang ininom ang gamot at sinabihan ang kanyang mga anak na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Sinabi ni Joseph ang kanyang plano at tinipon nila ang lahat ng mga lata ng gas na nakita nila sa kamalig habang si Rocco ay patuloy na tumatahol upang alertuhan sila sa paparating na panganib. Inilipat din ng grupo ang lumang freezer sa bahay. Sumunod, sinimulan ni Thomas at Charlotte na patibayin ang bawat natitirang bintana habang si Joseph ay nagtipon ng tumpok ng mga kasangkapan at ibinuhos ang lahat ng gas dito. Sa itaas, idinagdag din niya ang bawat paputok na nahanap niya at ang isa sa mga sigarilyo ng kanyang ama na unti-unting nasusunog. Biglang nagsimulang manginig ang tumpok na tumatakip sa butas kasabay ng isang nilalang na bumaba sa chimney sa silid ni Paul. Mula sa butas, lumabas ang isa pang halimaw at nang dumaan ito sa pinto, sinaksak ito ni Thomas mula sa likuran. Agad na umatake pabalik ang nilalang, ngunit kinuha ni Thomas ang kanyang kutsilyo at sinaksak ito sa ulo, pinatay ito ng tuluyan. Ang pangatlo ay sumunod kay Charlotte at mabilis niya itong binaril. Pagkatapos ay tumakbo ang dalawa upang muling sumama kay Joseph at sinimulan nilang ilipat muli ang freezer ngunit biglang bumukas ang pinto sa likod nila, na nagpapakitang si Paul ay nakatayo at puno ng dugo dahil napatay niya ang halimaw sa chimney kanina. Kinuha ni Paul ang baril ni Charlotte at nagsimulang bumaril sa sahig para patayin ang mga nilalang sa ibaba. Gayunpaman ang pulutong ng halimaw ay napakarami at sa lalong madaling panahon ay lumitaw ito sa pasilyo, at tumakbo patungo sa kanya. Sinipa ni Paul ang una na nagdulot ng ilang pagyanig, at ang bigat ay nagpabagsak sa karamihan ng mga halimaw sa sahig. Ang ilang mga halimaw ay nagtagumpay pa ring manatili, ngunit ang mga kabataan ay tumakbo upang patayin sila bago nila masaktan si Paul, na humanga sa pagtutulungan ng tatlo. Pagkatapos, tumakbo ang tatlong kabataan at si Rocco sa freezer. Sa halip na sundan sila, isinara ni Paul ang pinto at nanatili para bigyan sila ng oras. Nagtago ang grupo sa loob ng freezer habang inaalala ni Paul ang araw na hawak niya ng mahigpit ang kanyang mga sanggol, na sinasabi sa kanila na magiging maayos din ito. Isang bagong pulutong ng mga nilalang ang pumasok at ginulo sila ni Paul hanggang sa tuluyang sumabog ang tumpok ng mga kasangkapan, na naging dahilan upang gumuho at masunog ang buong bahay. Nagsimulang umikot ang freezer at nagpatuloy ng ilang minuto. Nang sa wakas ay huminto ito, ang mga kabataan ay lumabas at desperadong hinanap si Paul sa mga guho, ngunit biglang tumalon ang isang halimaw. Tumakbo ang grupo papunta sa sasakyan at nagmaneho habang hinahabol sila ng halimaw na natatakpan ng apoy. Walang nagawa ang mga bala ni Charlotte, kaya nang malapit na ang halimaw, hinampas niya ito ng baril at bumagsak. Ilang milya ang lumipas, inihinto ng grupo ang sasakyan at tumingin sa mga bituin, na hindi nila nakita noon dahil lagi silang nasa loob tuwing gabi. Kinaumagahan ay bumalik ang grupo sa bahay at nagpasya na ayaw nilang muling itayo ang parehong lugar. Pagkatapos magtipon ng anumang mga supply na nahanap nila, inilibing nila ang lahat ng kanilang mga mahal sa buhay at nagpaalam sa huling pagkakataon. Pagkatapos, umalis ang tatlong kabataan at si Rocco sakay ng kotse, umaasang makakahanap ng bagong tahanan sa bukid sa ibaba ng lambak. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.